Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Bago ang lahat, ako muna ay magpapakilala sa inyo. Ako nga pala ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ang aking pangalan ay si Ginoong John Philip Ragas. At bago ang lahat, tayo muna ay manalangin mga bata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, mayroong bang lumiban sa inyong klase ngayon? Wala po. Mahusay mga bata, maaari na kayong umupo. At kung walang basura sa inyong paligid at kung mayroon ay inyong lagay sa basurahan at maaari na kayong makinig at umupo. At ang ating tuntunin sa ating klase, pakibasa nga, Jaymar. Huwag sumabay sa pagkasalita ng puro. Ikaw nga, pangalawa, Miko. Manatiling malinis ang silid na lalad. Ikaw nga, pangatlo, Jaymar. Itaas ang kamay kung may nais sabihin. At ang panguli, ikaw nga, Miko. Irespeto at igalang ang bawat isa. Mahusay mga bata. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong mga larawan. Inyo itong aalamin kung ito ba ay anyong lupa o anyong tubig. At ano ang tawag dito? Jaymar, anong tawag dito? Bulkan po. Mahusay. Anyong lupa. Mahusay. Ito, Miko. Anyong lupa po. Pulo. Tama. Ito, Jaymar, anong tawag dito? Ano to? Yan po ay ilog. Yan po ay anyong tubig. Mahusay, Jaymar. Ay, ano naman, ano to? Ano to? Anyong tubig po. Ano Talon. tawag? Talon, napakagaling mo, Miko. At ito naman, Jaymar, anyo ito? Anyong tubig. Anong tawag dito kaya? Bukal. Magaling Miko ay Jaymar. Ikaw naman, Jaymar ulit, anong tawag dito? Ano anyo ito? Lawa po. Yan po ay anyong tubig. Mahusay, napakagaling. At ang panghuli, Miko, anong tawag dito? Tangway po. Tangway, magaling. Ano kayang anyo ito? Yung lupa po. Magaling Miko. So, naintindihan nyo ang mga pinakita ko sa inyong larawan. Na ito ang pagkakabukod-bukod ng anyong tubig at anyong lupa. Mga bata, ano kaya ang ginagawa? Paano kaya nakaka-apekto ba ng lokasyon ng anyong lupa ang pamumuhay ng mga tao roon? Ano kaya ang ginagawa ng mga tao sa anyong lupa? Jaymar? Ginagawa po ng mga tao sa anyong lupa ay ginagawa po itong hanap buhay katulad ng pagtatanim. Tama. Dito sa anyong lupa, nagtatanim, nagsasaka ang mga nakatira doon at doon nagkakaroon ng bayanihan. At ikaw naman, Miko, ano sa palagay mo kaya ang ginagawa ng mga mangingisda at ano kaya ang hanap buhay ng mga
mga tao doon? Sa karagatan po, ang mga tao doon ay mga nangingisda para mabuhay sila. Tama. At salamat sa inyong cooperation. Ang layunin ng ating tatalakayin ay naipapaliwanag ang ugnayan ng heograpiya ng Pilipinas sa kultura ng mga Pilipino. Pangalawa ay napahahalagahan ang kultura bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. At ang pangatlo ay nailalarawan ang ugnayan at kultura ng kanilang lugar sa pamamagitan ng poster. Pakibasa nga, Neymar, ng geografiya hanggang dito. Ang geografiya o katangiang pisikal ng isang lugar tulad ng bundok, batagan, ilog at dagat ay may mga malalaking ugnayan sa kultura ng mga taong naninirahan doon. Mahusay. Ang geografiya o katangian ng pisikal ng isang lugar tulad ng bundok, kapatagan, ilog at dagat ay may malaking ugnayan sa kultura ng mga tao na naninirahan doon. Halimbawa, ang mga tao na naninirahan sa mga baybayin ay karaniwang mga nangingisda. Dahil dito, ang kanilang pagkain ay madalas isda at iba pang halamang dagat. Ang kanilang kabuhayan ay pangingisda at ang kanilang mga piyesta ay nauugnay sa dagat tulad ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Isidro o pag-aalay sa dagat. Pakibasa nga Miko ng bahagi. Sa kabundukan naman, ang mga tao ay nagsasaka o nag-aalaga ng hayop. Sila ay may kultura ng bayanihan sa pagtatanim at ani. Mayroon din silang kasuotang angkop sa malamig na klima. Yan, sa kabundukan naman, ang mga tao ay nagsasaka o nag-aalaga ng hayop. Sila ay may kultura ng bayanihan sa pagtatanim at ani. Mayroon din silang kasuotang angkop sa malamig ng klima. Kaya masasabi natin na ang kultura o ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ay na-impluwensyahan ng pisikal na katangian ng kanilang kapaligiran kung saan sila naninirahan doon din umiikot ang kanilang mga gawain, paniniwala at tradisyon. Mga bata, kung may kayo ay mayroon at intindihan, ay mayroon lang akong tatlong tanong sa inyo. J-Bar, Miko, ikaw muna ang unang sumagot. Saan kaya ano kaya ang hanap buhay ng mga taong naninirahan sa tabing dagat? Ang kabuhayan po ng mga tao na nangyayari sa tabing dagat ay ang pamumuli ng isda o pangingisda at mga lamang dagat na maaari nilang
pagkain at ang pangunahin nilang pagkain ay isda at mga lamang dagat. Bigyan natin ng 3 palakpak si Miko. At ikaw naman ang sumagot sa pangalawang tanong, Jaymar. Ano kaya ang ginagawa ng mga naninirahan sa kabundukan? Base po sa aking nakikita, sa aking mga kapitbahay, ang ginagawa po sa kabundukan ay ang pagtatanim ng mga gulay at prutas upang gawin nilang almusal. Magaling Jaymar, bigyan natin 3 palakpak. At isa pa ron ay nagkakaroon sila ng bayanihan sa kabundukan. At ang pangatlong tanong ay ano kaya ang mga pagkakaiba ng anyong tubig at anyong lupa? Miko. Ang anyong tubig po ay mga lugar na kung saan may mga tubig. At ang anyong lupa naman po ay karamihan ay puro may lupa. Bigyan ng 3 palakpak ang inyong sarili. At sa aking pagkakaalam ay kayo ay meron nang natutunan sa ating talakay. Opo! Mahusay, bigyan ng 3 palakpak ang bawat isa. At dahil diyan, si Teacher Philip ay merong inihandang gawain. Pakibasa nga ito, Jaymar. Magawa ng isang mini poster. Ugnayan ng ating lugar at kultura. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang itong isagawa ang ating gawain. Mga bata, tapos na ba kayo? Opo! Patingin nga ng inyong mga gawa. Ang gaganda naman. Bigyan ng 3 palakpak ang bawat isa. At pagkatapos doon, may inihanda ako sa inyong sasagutan. Pakibasa nga, Miko ng panuto. Sagutin ang mga sumusunod. Number 1, ano ang ugnayan ng geografiya at kultura ng Pilipinas? Number 2, magbigay ng 2 halimbawa kung paano naapektuhan ng geografiya ang kultura ng Pilipino. At ang pangatlo, bakit mahalagang maunawaan ang ugnayan ng geografiya at kultura? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang ito'y sagutan. Tapos na ba mga bata? Opo! Magaling mga bata. At kung tapos na, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin.
isang maikling salaysay salaysay na isang maikling salaysay 5 hanggang 7 pangmusa kung paano naka-apekto ang pisikal na katangian ng inyong lugar sa pamumuhay ng inyong pamilya. At inyo nang ligpitin ang inyong mga notebook at pencil at maaari na kayong umuwi mga bata. Lamang at maraming salamat. Bye, sir!